Wait, ayun, recording na siya. So, good afternoon again, Josh, no? And welcome to another session of Organic Chemistry. But this time, we'll be having your practice set number 3 for Stereochem, no? So, just to have, or quick, no? Quick recap na lang ng ating um, Stereochem na topic. So, let me share this. Tapos, slideshow. Very, very quick recap no ng ating topic. Share ako ha. Then there you go. Ano ang nakikita mo sa iyong screen, Josh? Ah, Stereochem. chemistry, ano ba? Okay, good. So that's actually our presentation, yung slide deck natin. Very quick recap no. So we started off with um defining what is stereochemistry and yung importance no ng stereochemistry. Na-highlight dito Josh no na usually ang stereochemistry can be highlighted no yung importance ng stereochemistry can be highlighted using our natural products like yun nga yung starch and cellulose. I have a question about cellulose later, so we'll check that no. Ayan, no? So, due to their differences lang, no, in orientation in space, nagkaroon siya ng very different properties. Even though, ang starch and cellulose ay may similar na ano. Anong similarity ng starch and cellulose? Pareho po silang, glucose. Yun, they are glucose polymer, no? So, pare sila ng building blocks, glucose lang. However, nagkaiba sila ng properties, no? When it comes to being a polymer. So, yun yung ano natin, no? Difference sila. So, orientation in space ang magiging difference natin, no? And then we went back to isomers, no? So what's the definition of isomers, the different types of isomers, but we move on with stereoisomers. How will you define pala stereoisomers ulit, Josh? Ah, Stereoisomers, they have, and what can you say about their molecular formula? pareho po, tapos Molecular weight? the same, the same na, the same functional groups. Pero, Okay, same functional groups, very good. So it iba lang means po if you yung, have same functional groups, you have the same attachment of atoms. However, saan sila ngayon nagkaiba? iba lang po yung, ano yan, yung, yung, um, What's the term? iba po yung, orientation in space. Yun, no? So, they have different orientation in a three-dimensional space, no? So, kasi three-dimension eh. Ang mga molecules, three-dimension din. So, we need to have this specific orientation for your molecules, no? So, sa stereoisomerisms yun, no? So, stereoisomers pala, no? So, stereoisomerism yung pinapakita nila, no? So, actually, we're not um new to stereoisomers. In fact, na-introduce ko na sa iyo yung cis and trans, no? Way back pa ng inorganic chemistry classes natin. But ang stereoisomer is actually, ang cis-trans isomerism is an example of stereoisomer, no? So, we have the superimposable. Ngayon, kapag non-superimposable, ano ang term natin sa mga molecules na yun? Like our hands. Ano Non-superimposable po, sila eh. chiral. Chiral, o chiral molecules sila, no? Pero anong tawag mo ngayon dun sa mga molecules na yun? They are chiral molecules and they usually exist in pairs. Hmm. Anong tawag ngayon dun sa, ayan, katulad nito, no? CHBr-ClF, Yan no? po yung enantiomer. Bromochlorofluoromethane is a chiral molecule. So, this bromochlorofluoromethane will exist as a pair Enantiomers lang po. of enantiomers. Very good. So, enantiomers ang mga yan, no? So, ngayon, ang mga enantiomers, we have this thing called stereogenic centers, no? However, not all molecules that will have stereogenic center. How will you define stereogenic center pala, Josh? How Ah, will you define stereogenic center? it can have a different attachment na it would be different. Hindi na po siya
pwedeng ikot-ikot. Superimposable. Yes, they Opo. are non-superimposable. Ngayon, how can you easily locate them? Let's say if we have a very big molecule, how can you locate easily stereogenic centers or stereocenters? We just look for what? A carbon. Carbon Ano ano po? dapat ang hybridization muna? Carbon na ano, sp3 na ano po? sp3. So, dapat 4 bonds. Ngayon, what can you say about the 4 bonds? Dapat there should be different ano po, all different Correct, molecules. no? So all four will be different or unique, no, from each other. So that is how we will be easily identifying stereocenters or stereogenic centers. Pero meron tayong ano doon, no, disclaimer, no. Lahat ng chiral molecules natin will have chiral centers, right? But not all molecules na merong chiral center or mali. Not all molecules that have ano nga ito? Stereocenters or stereogenic centers, hindi sila lahat chiral. Bakit? Kunwari, may ibig sabihin nun may molecule ka na may stereocenter pero hindi siya chiral. Kailan yung case na yon? Hmm. Hindi siya Kasi di ba automatic pag sinabi natin, okay, itong molecule na to merong chiral center, ay meron tong stereogenic center or stereocenter. Therefore, it's chiral. No? Can we say that for every molecule? No, kasi may mga molecules na even though they have stereocenters or stereogenic centers, they are achiral. Opo. Bakit? Kasi may plane of symmetry mo. Yun, may plane of symmetry sila. So, anong tawag natin sa mga ganong molecules? Naalala mo pa? Ay. Yung ano po, meso? Correct, the meso Meso ba? compounds, no? Minsan miso. Minsan pag ano ako sa mga videos, yung mga learning videos lang, meso compounds ang tawag nila. So sabi ko, okay. So, pero Pilipino kasi tayo, meso compounds. Tsaka sa spelling na rin. So, Opo. meso compounds, no? So, meso compounds are molecules, no, that contain stereogenic centers. However, they are achiral because they contain a plane of symmetry. Therefore, achiral sila. Okay, and then we have these enantiomers. We also study their properties. May review tayo dyan later, no? You will be able to, hopefully, no, you'll be able Opo. to draw a majority of the structures for enantiomers, no? Kasi very important yon na marunong ka mag-drawing ng mga enantiomers. And then, we also have this nomenclature, no? So, how can we differentiate the enantiomers? Kasi pair sila usually, di ba? So, Opo. we have this RS nomenclature, no? So, we will be reviewing later dun sa practice set mo kung ano yung how do we name RS using the RS system, no? Okay, yan. So, we have this Can-Ingold-Brelog rules. This is the assignment, no, of priority dun sa sp3 hybridized carbon mo. Okay, and then we have 4 rules there. Hopefully, naalala mo pa siya. Tapos, assigning of R and S. And then we also have this diastereomers. Ano naman yung diastereomers? Diastereomer na ano po? Are they enantiomers? Hindi po, pero Hindi. iba po, basta stereo ano po, stereoisomer na hindi ano yata po. Non-mirror images. Yes. Hindi enantiomer ba po? Yun na po. So, ibig sabihin, ang cis and trans isomerism, diastereomer sila. Kunwari, you have the cis molecule, cis dimethyl cyclohexene, tapos trans dimethyl cyclohexene. Ano yan? Diastereomers ba sila? Yes, I think so po. Yes, diastereomers yan. Ang cis and trans isomerism ay special case ng diastereomers, no? So we have this formula to get the number of diastereomers or total number of stereoisomers rather. And then we have this ano no, ang mahalaga kasi dito Josh, you should know
how to identify if you have a pair of molecule, no? So may pair ka ng molecules, you need to identify if the same compound ba sila, enantiomers ba yun, or diastereomers. No, ano ba yung relationship ng dalawang molecules if you are given with? Uh, Oop, mukhang malulubat ako. Wait lang. Yan. And then, we proceeded with, ayan, ito yung meso compounds natin, no? Ito yung may plane of symmetry. Tapos, we also have, ayan, this is a summary for the types of isomers, no? We have constitutional isomers and stereoisomers. Under stereoisomers, we have the enantiomers and the stereomers. We also have this, map. This is just a guide for you to identify the relationship of two molecules, no? Yan, okay. And then we proceeded with I think this is our last topic sa stereoisomers, the optical activity. Do you recall tong plain polarized light, Josh? Tsaka yung polarimeter. Ayan, so this is your polarimeter. Your polarimeter is able to distinguish your enantiomers, no? Ito yung ginagamit natin. Kasi ang understanding natin dito, no, we have a lot of information about enantiomers. Pero how do we study them in reality sa laboratory? Almost magkamukha yan, no? So, nag-iiba lang ang orientation in space. We use the plane polarized light technology or polarimeter. So, may formula tayo dyan, yung observation, etc. No? So, we can have that later, no, sa ating practice set. Ayan, ito yung formula natin. The specific rotation is equal to observed rotation over the length of the sample tube times the concentration of your solution. Okay? Tapos, dahil meron na tayong optical activity, we can get the enantiomeric excess, no, or optical purity. Yan, aral na rin natin yan. I think I Opo lang. have several problems there for optical activity, no? Ayan, so last topic natin ay physical properties ng stereoisomers, no? So I think meron din akong problem dun sa ano. Tapos I ended up the presentation with chemical properties nga ng enantiomers, no? And we're trying to appreciate them by giving these natural examples. Ayan, tapos na tayo. Let's proceed sa ating... Oh, stop share pala. Sa ating... Saan ba tayo? Ito. Ayan. Nakikita mo na, Josh, yung screen. Opo. Tapos, isi-shift ko sabihin mo kung lumipat siya. Ayan. Lumipat ba, Josh? Yung screen on your Opo, end? practice set 3. Opo. Okay, good. Ngayon, meron ka ng access nitong organic chem. So, puntahan mo yung pinin ko na parang code, ganyan. So, punta ka kasi wala ka pa dito. Hindi ko pa nakikita yung profile pic. Para meron ka ng, alam kong nasa ka na rin, whiteboard. Ay, yung ano po na, whiteboard po na. Kaya pala, Yeah. wait lang po. Punta ka dun sa nakapin, yung last. Alam ko ano yun eh. Yun yung huling-huli kong pinin. Ang message ay August 5, dated August 5. Ah, Tapos link yun ng whiteboard natin for organic chem. pin, ayun. Yan, Yan ba? sige. Hintayin kita sa loob. Google. Ay. Login. Yan. And then, ayan, while waiting, no? Ayan, nakikita na kita. Punta ka dun sa practice set 3 na area. So, i-ano mo na lang siya. I-zoom. Zoom in mo siya.
So while waiting, no, I think you're ready. So this will be your practice set 3. So ang instructions, Josh, ay you just answer the following questions completely. If you have problem solving, you need to show your solution. So actually, hindi lang problem solving, no. If the Um, problem also involves writing and showing the chemical structures, please show it completely. Dahil ito ay stereochemistry, ay highly suggest na ang gagamitin natin ay yung na presentation ay um, wedges and broken lines, tsaka yung arrow, no? So, if we have chemical reactions, I think wala, no? May curve arrow notation tayo. Ito yung next topic natin, mga introduction to organic reactions. Show the reaction mechanism. It's not applicable if necessary. For problems involving calculations, use proper significant figures. Box your final answer. Okay, number one, Josh, no? Like what I mentioned, ang stereoisomerism ay hindi lang nag-exist sa mga molecules. In fact, una natin silang nakita sa mga objects around us. Kaya ang tanong ko sa number one, classify each of the following objects as to whether it is chiral or achiral. So we have several actually, lahat items alam here. niyo po, lahat sila akailan. Feeling ko, iniisip ko nga yung, baka yung Di sa ba? mga, Very, very technically, lahat sila chiral po kasi lahat po meron sang plane of symmetry. Pero assuming na siguro po, ano, okay, parang hindi i-check natin. two-dimensional po. Baka ano. Hindi, 3D sila. Sige, you write your answer Sige for po. number one, A to H. Di ba, Let's mapita see. ko sa inyo. Wala mo. Check naman. Di ba po dapat screwdriver, ano, dapat, ano po siya, na, dapat, uneven. Hmm. Parang ano na, ah, ay, pangit. Di ba po dapat ganito po siya? Eh, what Hmm. if yung plane of symmetry po ganito po? Oh, di kung may plane of symmetry, ano siya? Oh, sagutan mo muna. Mamaya natin Okay. i-discuss. Mhm. 1 point each yan, ha? Ay, hindi, 0.5 lang yan. What is this? Mhm. A wood screw. Screw as in screw? Okay. Yeah, screw. I think screw lang yan. Well, this is not going to fool me. Ay, nangyari? Bilang mo. Delete. Okay, good. Anyway, this is not going to fool me. Di ka sure. Chiral daw. Okay. Chiral. I think it depends on the hammer po. Ano po yung gusto niyong hammer? Yung ano po, normal? Yeah, the normal hammer. Hindi na jackhammer ba yung dyan? Normal hammer lang yan. Di ba kasi Yung po hand hammer. may hammer po na yung ano, parang may gano'n lang po siya. Tapos may iba-iba po na. So, Ah, I think yung hand hammer lang yan, yung usual. Yung may bilog tapos may dalawang kabit dun sa dulo. Okay, so I think you're good, no? ito po. I-check natin. Yung ganito po. Ayan, Yep, mukhang ayan yun. Okay, screwdriver. Is a screwdriver chiral or achiral? This one is achiral, correct? Achiral yan. Because yung screwdriver natin, kahit yung, kung titignan mo yung pinakadulo niya, di ba, parang ano yon, diamond ba yun? Depende dun sa ano,
Kahit na sa ano po, kanilang screw. basta kahit na ano po, wala po ako nakita kasi it needs to be symmetrical for Correct. Oo, yun yung punto. um, Yung screwdriver natin ay symmetrical, highly symmetrical. So achiral 'yan. Yung baseball bat ay radially achiral yun, no? Kasi parang kahit saan mo siyang i-ano, parang siyang spear, no? Na radial yung pagiging symmetry niya, radial symmetry. Same with baseball bat, no? So this is also achiral. Have you seen a golf club? Search opo, mo golf club. may lamo. Ay, may lamo. Ah, sige. Tignan mo ha, maghahanap ako ng golf club dito. Nandito na po ako. Hello? Hello. Ayan. Tadan! Oh, tignan mo. Ayan, tignan mo, may golf club ka pala. Tignan mo yung itsura ng golf club. Ano po? Metrical ba siya? Hmm, Nako, hindi hindi. yan. Hindi po. Hindi, pero, hindi. Nakaganon yan Meron, eh. meron, meron pong symmetrical yung driver club po. Hindi ko kasi kita Ang at golf club, lagi yan, Josh. Ang golf club ay medyo nakaganyan, nakapaling. Right? It's may lamo. kind of curved dun sa pinaka Ayun po. club. Ah, wait. Mm. Ayun po. Naka-straight na po to ah. Ayun na. Ganun pa na. Oo. Hindi, naka-curve siya talaga. May pag ganun po siya. See, I told you. Why did you answer Okay po po. chiral? Tang! Tingnan mo, meron ka, clearly you have an example there of a golf club. Tapos a chiral ka. Alam mo, nung ina-assess ko din to, sinasagutan ko, golf club, a chiral to. Tapos nung pagkatingin ko sa picture ng isang Iniisip golf ko kasi club, po, iniisip ko medyo kasi po parang ganito naka-curve. po. Parang ganun lang yung, ito na po yung ano na, from the rear. Di ba po? Oo, yes. Oo. Yun nga yung naisip ko kagad, na parang akala ko flat lang yung This is pinaka-club. unfair kasi hindi po ako nakita ng golf club in a lot of time. So this is chiral. Chiral ang isang golf club. Okay, so X. Mali ka Ano dito. po? Sinabotay po yung perfect streak ko sana ba? A tennis shoe. Wala po. Sige lang, go ahead. Kaya po. Kasi ano, Of parang course, oh. ganun po na. Chiral kagad. Ang shoe, yung mga shoe, slippers, yan. Chiral kagad yan sila. Of course, ang ating tenga ay isang chiral din. No? Chiral object. Wood screw, it's also chiral. So, of course, yung wood screw, Josh, no? Ano yung nagpa-chiral sa kanya? Ano Mm, yung nagpa-chiral sa wood screw? Wood screw po. Inisip ko nga po, hindi na po ako mapa-full dito. So, pag ganun po siya na. Correct. Sige. Yan. Um, Pero, yan yung parang inclined plane mo na binalot mo dun sa ano, no? Ayan. Yan ang nagpa-chiral sa kanya. Correct. wala. Good. Ngayon, pag nasa mirror image yan, pag nag-mirror image ka Opo, pag dyan, nasa mirror image po, it's iba, clearly po na. correct. Hindi sila superimposable. Very good. This is also Wow. chiral. How about a car? A car? Bakit chiral to? Chiral po kasi yung sa loob niya. Correct? Yung Hindi, pero driver's I think, kagad. di ba po may car po na parang, ano po, parang ganito po yung ano, Mm. setup. Parang ganito Yung po. driver's seat kagad. Yung na, gitna ang ano, manibela? Volvo yata po eh, yung ano. Mm. So, kaso lang ano normal car lang ito, automatic. Okay, so this is chiral. Hammer is a Yung chiral. ganun po. Very good. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 4 points to, 3.5 ka sa number 1. So, 3.5. Wait, i-record ko Yung yung po, ano. meron pala po, McLaren po. F1. McLaren ang ano, ang pantay. Opo, lahat po sila. Seryoso? Nasa gitna yung diver? Check na po. Every Wait, single check McLaren ko lang. Record ko lang yung ano mo Joshua F1. score. So for Tsaka yung number mga F1 one, cars po, basta yung ano yung bracing, nasa gitna dapat mo. 3.5 over 4. Wait, let me check.
McLaren interior design. F1 mo. Tignan mo. F1. Okay. F1. Usually, feeling ko ang mga F1 cars ay ano, Di ba sa ano kakaiba. eh, hindi siya necessarily for racing. Parang yung P1 din mo, hindi siya necessarily for racing. Yeah. Mm-mm. Pero Oo, ganun ang sa gitna interior nga. design na po. Yeah, chinecheck ko nga. Oo, nasa gitna nga siya. Pero, I doubt na yung cambio, same ba yun? Hindi rin natabo. Hmm. Or baka wala na ba ito? Feeling ko meron pa rin naman sila. Dahil mga ano yan, basic parts ng car. Okay, anyway, let's go back dito. So we're good, no? So your score is 3.5 over 4. So ito, 2 points tong number 2. Wait lang. Clear or drawings. Okay, let's proceed. Ayan. Number 2. Cellulose is water insoluble. 1 point nga lang ito eh. So, check po. Sige, over 2 to. 2 points. Cellulose is water insoluble despite its many OH groups. Considering its three-dimensional structure, why do you think so? So, yun yung ano natin for number 2. You can answer number 2 sa ating dito. Dito mo na lang ilagay. Ah, Bakit kaya insoluble yung cellulose kahit ang dami niyang OH? So I suggest i-drawing mo muna yung siguro chair wala glucose. silang, they're not capable of ano po, hydrogen bonding. O i-check natin. Drawing mo muna ang challenge ko, i-drawing mo muna yung chair ni glucose. Oo nga na po na. Ano kasing share ng glucose? Oh. Ah, ano kasi, wait lang po. Ano kasing share ng glucose? Ano po na, basta share muna, tapos OH, OH, Eto, OH. hanapin ko yung Hayward ni glucose ha. Ayan, eto. Mag-beta D-glucose ka. Okay lang yan. Eto, gagawin mo siyang chair. Lakihan mo ng onte. Tama ba? Parang masyadong maliit yung ano mo. No, no, no. Hindi. Tama lang pala. Mag-zoom na lang ako. Ayan. Lagyan mo number Ako na nga magna-number 2. Saka alam ko po may O isa dyan. Siguro ito. Ha? 2. Saan siguro yung O? Yeah, based dito sa Hayward niya ay dapat meron kang O. Ayun o. O. Okay, sana mo. Mm, Mhm. Pro. Wow, pro po sa shading. Okay. Mm, ano ba? Mm.
Asan? Oh, asan yung mga OH mo? Ma-OH. Oh, lahat sila OH? I don't think so. Ayan, no? Check mo to. Yung Hayward ng glucose. Tignan mo. Hmm. Ayan, ha? Nilakihan ko pa. Ay, nangyari. Ito siya. Hindi siya puro OH. Ayan. CH2OH to. Correct. Okay. Lagyan mo nga ng mga number. Carbon 1, carbon 2. Asan ang carbon 1 mo? Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Red. Gamitin mo red. Red pen. Red pen. For carbon Yun ba? 1. Ayan. Lagyan mo lang ng numbering yung carbons. Yes, Josh, asan na yung mga numbers mo ng carbon? Ah, Carbon, asan ang carbon 1? I don't know ba? Wait lang ba? Mm, Carbon 1 ay yung katabi ng oxygen pero nasa babang side. okay. Yan. Just to make sure na C6 yan. C6H6, C6H12O6. O, asan ang pang-anim? Ayan, okay, good. Tapos, ngayon, imaginein mo yan ay magiging, ayan yung sagot mo for glucose ha, i-check natin yan later. Yan ay magiging polymer. So, when it will become a polymer, ano mangyayari dyan, Josh? Magko-connect-connect yung mga glucose mo. Okay? So, ang connection yan usually ay beta 1,4 connection. No? So, yung carbon 1 ng glucose unit mo ay kakabit sa carbon 4 ng second glucose unit. So on and so forth. Okay? Ngayon, write your explanation why cellulose is insoluble in water. Tama ba? Insolubility ang tanong natin. Ito pala. Ayan. Ito nga. Cellulose is water insoluble despite its many OH groups. Considering its three-dimensional structure, why do you think is so? So, yon. Yun yung tanong. Go. Write your answer. Or pwede naman type your answer para mas mabilis. Bakit insoluble ang glucose, sorry, ang cellulose even though gawa siya sa glucose na napakadaming OH, no? So, lalagay ko na dito ha, ito na yung official answer mo for your glucose. Hindi muna natin yan ano. So, yan ang glucose mo. Hmm. Oh no, what happened? Okay, so siguro kung ano, ito ba? Siguro ito ba? Yung ano yun. Hindi, ayan, yan nga yung connection. From carbon 1
kakabit sa carbon Oh, 4 ng another glucose unit. Ngayon, magiging polymer na siya. So, dadami wait. yan, no? Nag-ano ba? Bakit? Ang tanong ay, bakit hindi siya soluble, yung cellulose? Even though gawa siya sa glucose na napakaraming OH. Therefore, ang cellulose mo, sobrang daming OH din nun. Siguro ganun na lang. Bla, 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 tapos yung pag bla, bla, bla. So, ano pala? So, Yan, ganyan yan sila. Nakabita 1,4 connection yan. Correct. mm, Why? Yun yung honestly, viso. why? Yun yung Okay. tanong. What I can see is that, wala. Sige, type mo yung answer mo. I'll give you 2 minutes for that. Mm, mm, honestly, why not? Hmm. Kasi all of the, ano ba? Bakit kaya? Bila mo? Ah, Sige, type mo lang yung sagot mo. delete. Bila mo? Blue, blue, blue. Oy, do not search for answer, ha? You just answer it by your own. Uh, By your own understanding. Kasi we will fail your assessment if isi-search mo yung sagot, ha? obviously. Paano ka? Dito. Sige, imaginein mo kapag nagdumami siya. Ano kaya Oh, ang mangyayari? ay, ito. Lalala. To give you an idea, ha? Ang cellulose fiber ay pwedeng libo-libo. Let's say mga 8,000 to 10,000 na glucose units para lang magka-idea ka kung ano. Copy ko na mo. Kung mga ganito po na. So, whatever. So, parang ganito. Tapos, blah, blah, blah. May extra dyan. Yung OH sa ano po, And what happened to your OH? yung OH Yung dito mga sa hydroxyl taas, yung, groups. ito pong OH dito, dito, tsaka dito. Okay. Oh, ang tanong ay why? So you need to explain that. Nawa. So, dito po yung OH na po niyan. So, tapusan yung OH dito, siguro dito. May color. Mhm. So, parang nasa loob po yung ito pong masa red. So, nasabihin ko siguro na ano ba, yung OH na sa loob, they hydrogen bond, if they even hydrogen bond Mm. with themselves, kumbaga yung cellulose to cellulose. Mm. But there is no room for the water para mag-hydrogen bond sa mga red. Dito lang po sa blue. So, kung sobrang haba po ng cellulose, there is barely any surface area for the water to hydrogen bond. Paano na siyang Mm. ano pa? Ngayon, ilagay mo siya. And Mm, then what can you say about the structure? Yun yung mga clue mo dyan. very ano po na, parang very, very ano po siya, fibers na flat. Hindi siya ano. Okay, go ahead. Type in your answer. Sa starch kasi po, parang pag ano to kasi, maraming exposed na ano, mas maraming exposed. Tapos hindi siya
Hindi siya fibrous. Hindi Hmm. na Tapos ang starch ay ano ha, soluble in water. polar. What makes it soluble ba? Mm-mm. Ano dyan, Bands? Mm, wait. Gawa ka bukas siguro ng starch. Para So very good no yung basis ng solubility natin if you can recall no dun sa inorganic chemistry class natin ay the ability of substances na i-dissolve natin to have to form hydrogen bonds in water. So yun yung ano natin doon. bilang ko. I-ano ko na po. Move ko lang to. Yan. Ay, nangyari. Parang kasi po yung starch. Pag ganito yata po na ascending, parang ascending. Ganda ba? Yung starch. Kasi naka-annotate pala ako, sorry. Di-delete ko to. Yan, dapat pala dito ako magsulat. So ito ang 2. Yan. Wait, Tapos, siguro ganun yung ano. Aha. that's your glucose structure. Ano ang ano ng starch? Structure, 3D structure ng starch. If you can recall. Ganito yata po. Pag ganun po, packet. Anong paakyat? Pataas po yung glucose, tapos on amorphous. Amorphous? Are you sure? Ano ba po? Yeah, actually may part ng starch na amorphous siya. Pero may part ng starch na meron siyang 3D order. Sige, hindi naman tanong ang starch eh. I'll help you out. Ang part ng starch na amorphous, medyo amorphous yung order niya, no? Medyo random ay yung amylopectin. Pero ang amylose niya, yung merong structural na, may pattern, structural pattern. Helical ang starch. Helical Okay. siya. Basta ano. So, So, meron kang chain ng glucose units, tapos paikot yun. packet mo na. Hmm. Ay. Tapos pag ganun po na. Yan. Oo, ganyan. Tapos, paakyat siya na ano. Basta you form a helical structure for starch. Hindi ko sure. Alam ko right-handed yun eh. Double check ka na lang din. Kung ano yung nabubuong helix structure ni starch. Amylose to be specific. So, let's say kung ganito po yung ano.
yung starch. Left-handed daw siya. Wow, so tama na pala yung kanina. So, pag ganito. So, from the left hand, tapos kung saan papasok, so dun ang start. So, left-handed ang amylose. So pag ganito, Yep, ganyan. Tapos coil. Yun. Helical siya. okay, so basta yung basic structure niya ganito. Yan So, ang starch. so Pero yung, ang tanong ko sa problem set mo ina mo, ay cellulose. Why is cellulose insoluble? Ito, ina mo, nasa, soluble yan. Yung ano, yung starch. pag ganito mo na, parang ano, palabas yung OH. Mhm. Yeah, protruding yan. Protruding yung mga OH mo dun sa helical structure. So, meron po siya sa gitna. So, sa yung parang dito naman in comparison to the cellulose, marami Uy, po. ang starch ha, yung helical structure mo, amylose lang yan. Pero tama ka dun sa kanina na medyo amorphous ang amylopectin. Kasi ano yun eh, highly branched yun eh. Or more branch siya compared to your amylose na straight chain. Straight chain lang yung amylose, Opo. kaya siya naging helical. Ang amylopectin, yun yung mga may branching. So, yun yung magiging random amorphous ang 3D structure niya. So, Pero yun, may mas ano din yun. Mas exposed siya ngayon sa hydrogen bonding with water. Opo. Yan. Basta yung ano po, yung cellulose kasi sobrang ordered siya. So yung the OH within the ano po, the OH with yun nari. Wow. What happened? Parang na-select lahat ng ayan. So basta yung the OH na within the cellulose itself, yung nasa loob mo. Mhm. They will just ay grabe. Ulit really. They will just hydrogen bond within each other. So nasa loob mismo mo ng ano, cellulose. Hindi available for Sige. water. Very O little ngayon, sulat mo ngayon yung explanation mo. Check ko yan. Oo. I'll Okay. look for the keywords kasi. Mm, How will you explain that? That's the challenge. Notosan, TPP. Kasi you have an idea eh. You have an idea for the structure of cellulose now. Ngayon, looking on the structure of the cellulose, how can you explain its physical property na insoluble siya in water? Ano po kasi yung is the cellulose planar or yung ano nga po, parang ano ba siya, mag-go Fibrous yan. Same sila ni kasi ibibigay ko na rin sa iyo yung sagot kapag ginawa. sinabi ko ng structure. Ginawa. Sige, tutulungan kita. I'll help you dun sa Structure po. pag-answer. Ay, Ang cellulose mo ay straight lang din yan. No? So, meron kang chain ni cellulose, may another chain ni cellulose, ayan. Actually, nakuha mo yung nasa taas. Ganyan yan. ano ba? Yung nga po is uh, in the Sige, go ahead. Pero imaginein mo, no, it's a nice try because we're not yet done with biochem. Sa biochem ko yan dinidiscuss. Pero dahil advanced ka naman, so yan, tinanong ko na siya. Tsaka na-discuss natin yung structure niya dun sa discussion.
Mm. Okay, sige. Continue lang. Mm. Recording. Ha? Ano? Ayan. So, double check ko lang. Last one. Ayan. So, ang tanong ko ay, why is cellulose insoluble, no? Yun lang, no? Despite having many hydroxyl groups in its structure. Kasi nga, ang glucose ang unit niya, no? So, let's check. First and foremost, I'll check your chair conformation for glucose, no? So, please take note, ang glucose ay alternating OH starting from carbon 2, no? So, if you will notice, ito yun, no? Yung Hayward niya, Josh. Ayan, starting carbon 2. Ito pa yung Hayward eh. So, Yeah. pinapalitan ko siya. Down, up, down. Yan. Down, up, down. So, Okay. alternating yan. Okay. Ngayon yung C1 mo kasi, anomeric yan. When say anomeric, it can be up or down. Don't worry, this stuff, you'll learn this in biochemistry. No? So sa biochem ko to tinuturo eh. So wala tayong problem dyan. However, if you will notice, each carbon will have one OH and another one will be hydrogen. Yun yung i-check natin dito sa'yo. So, yung Is carbon 1 mo, eto. So, OHH, carbon 2, OHH, carbon 3, OHH. Ito yung carbon 4. Mhm. mm, Eh, gagawin ko lang tong red ha. Wait, let me change this into red. Okay, no changing. Ayun. So, OH, then another OH. So, yung carbon 4 mo, malito. Kasi supposed to be, hydrogen lang yung isa. So, mali yan. So, yung fifth mo, tama yan. Then, you'll have the CH2OH, no? Well, nonetheless, kuha mo naman yung structure ni glucose. This is the chair conformation of glucose. Ngayon, my next question is, yung positioning ng hydroxyl. Ano yung positions ng hydroxyl mo? Sige, mm, check mo. Oh, carbon 1, anong position niya ng chair conformation? ah, Carbon 2, carbon 3. equatorial. Equatorial. How about number 2? Equatorial. Number 3? Equatorial. Equatorial walk. Okay, so gagawin kong eggshell yung hydrogen mo dito ha. So supposed to be tatanggalin ko to, then I'll just make it hydrogen. Is that correct na dapat ang OH mo ay equatorial? Yes, abo. Why? It's more stable. Very good. So hindi ko alam kung nagkataon tong drawing mo na nalagay mo sa equatorial position yung mga OH. Pero nung dinodrawing mo na nga siya, sabi ko, wow, nice yung mga OH ay naka-equatorial. So because that is correct, no? Lagi ko yan chine-check sa mga students ko din. Dapat ang mga hydroxide in your
OH, hydroxyl groups in your carbohydrate structure should be in equatorial positions because that will be more stable. So tama yan. I really appreciated this work, no, kasi lahat ng mga OH mo ay naka-equatorial except for carbon 4 na na-double mo yung OH, no. Well, nonetheless, you get the whole thing, no, yung pinaka idea for the structure of glucose. And then like what I mentioned, imagine that i-multiply mo siya wherein you'll have connections, no, from carbon 1 of one glucose unit going to carbon 4 of another glucose unit. So nakuha mo yung itsura. Actually, ganyan ang pattern. Wait lang, ayan. Ano po, magkabaliktad po na ganun po na parang... Correct. Yung parang may wings. Yan. So parang pwede ka mag-drawing ng tao sa gitna tapos may wings siya, no? Pero baliktaran yan sila. That is, hindi ko ituturo sa yung connection, pero beta 1,4 yan, no? Beta 1,4 connection. Sa biochem natin yan pag-aaralan. So, yeah. This is a good one. Ngayon, alam mo ba, Josh, yung na-drawing mo ay isa sa region ng cellulose. Like, starch, may dalawang components ang cellulose, no? Di ba, ang starch meron kang amylose at amylopectin, right? Opo. Ang cellulose ay may dalawang regions din. The first region is the amorphous region, wherein your cellulose fibers are randomly arranged. However, may parts ng cellulose na naka-arrange perfectly. Ang tawag doon ay crystalline region. So, ganito siya, Josh, no? So, ito, very familiar ako dito, Josh, kasi ito yung inaaral ko. So, Wow. ayan, yung na-drawing mo, ayan yan. So, imaginein mo, ito yung mga cellulose fibers mo. Ito yung crystalline part. Tapos, magiging random yan eventually. Yan. So, parang ganyan. So parang ano po, parang may fuzzy siya sa labas. Tapos nandun po yan sa loob. Yung orb. Tapos, biglang gaganon ulit. So hindi po siya na? Parang Tuloy-tuloy siya. Di ko alam kung na-imagine mo, straight, tapos gagulo, tapos straight, gugulo, tapos padamihin mo siya. ba't mo gumugulo? Meron lang, may parts talaga, no? I think sa synthesis din ito eh. Sa biological synthesis ng cellulose. Meron lang limitation na area na, ito lahat po cellulose. Tapos biglang gugulo sa gitna, tapos biglang crystalline ulit. No? So, yan. Parang gumaganyan siya. Mag-random ulit siya dito. Tapos, yan. Ito crystalline. Tapos crystalline ulit. Nagigets mo ngayon yung pattern ni cellulose. Tama. So, ideally, no, sa amorphous region mo, Josh, dun dapat mapapasok yung water. However, masyado din kasi may ikli yung amorphous region. So, yung water mo cannot easily penetrate dun sa amorphous region. Siguro, sa crystalline. siguro para siyang ano pa sa labas po medyo shielded. So parang ano po. Tapos may ano po na may vacuum sa loob, hindi makakapasok pa rin yung water kagad. Saka crystalline yan eh. So, ang tanong dito, Josh, paano ka magkakaroon ng crystal cellulose? Kasi yung mga cellulose fibers mo, magkakapatong yan. Ngayon, ano yung nagko-connect sa kanila? Tingin mo, hydrogen bonding po. Siguro. Very good. Hydrogen bonding. So yung hydrogen bonding mo for the cellulose fibers, they were already used up. Ginamit mo na siya para sa inter at intramolecular interactions ng mga cellulose fibers. That's the reason why, tama yung idea mo kanina, less na yung surface area for hydroxyl groups. Kahit sobrang dami ng hydroxyl groups, nagamit na natin yan for inter and intramolecular structures. Sa dulo lang po yan pwede. Yeah, yun na lang. So ngayon, which is very minimal yan sa scope ng polymer ni cellulose. Remember, no, sabi ko, up to around 8,000 to 10,000 glucose units yan, Josh, no? Ang laki masyado niyan. So the degree of polymerization is really high. Compare dun sa ibang carbohydrates mo, na, let's say yung glucose alone, yun, soluble yan sa water, no? Kasi may OH ka. Pero not for cellulose, no? So dito nagkakaroon ng changes in the physical structure or physical
properties when you have polymeric forms, no? So, 'di ba from a highly soluble, water soluble glucose, nung naging polymer na siya, na cellulose form ang structure, naging insoluble na siya. So, I'll check, no? So, yun yung explanation natin kung bakit insoluble ang cellulose. Basically, ang mga OH mo kasi na present ay ginamit na natin sa inter and intramolecular hydrogen bonding so that we can form crystalline regions of cellulose, and we also have amorphous regions. Yun nga lang, mas maikli sila. Okay? And water cannot easily penetrate to these regions, no? Both of these regions. Kasi hindi din ganun kadali yung connection mo kasi beta 1,4, no? So, ngayon dahil beta 1,4 yan, mas straight yung pattern mo. Ang cellulose pala, Joshua, hindi yan branch. Walang branching na nagaganap. So, let's check. Wala po talaga. Pag Ang ginagawa. alam ko ang alam ko ha, based sa aking knowledge talaga, walang branching yan. When you say branching, kunwari ito yung main branch mo, magkakaroon susulpot dito, then another branch. Hindi yan ganyan. As Pero in, parang ganun, na starch. nagpapatong-patong. Oh, yun yung amylopectin. Ganun siya. Okay. Huwag ka mag-alala, ituturo ko yan sa biochem. So, yung sa cellulose mo, patong-patong lang talaga siya. Yung mga fiber mo. Kaya nga very fibrous ang cellulose. At natin ha, kahit hindi yung keywords, pero kung yung thought ay nakuha mo, sige, I'll give 2 points. So, minus 0.25 ka lang kasi may maliit kang Hindi na pa po, minus 0.0001 po. let's check. The structure of cellulose is compact. No, that's true. And the strings, hindi siya strings. Ang term natin ay chains. Pwede mong gamitin chains. Okay, yun mo. Sige, i-ano mo siya. I-copy edit mo. O wag mong babaguhin ha. Like, ano mo lang siya. Pwede mo siyang cross out then chains. Ganon. Hindi po, alam ko na po yung gagawin ko po. Tingnan na po ta. Wait lang po. Hindi ko pala pwede din ma-edit yung ano mo. Alam na po yung tawag na ano po. Yung, Ayan. O, i-cross out ko tapos ikaw magsabi. Yan, sulat mo. Chains. yung ano po, liquid paper. Tingnan mo. Thank. No. Masyado ganun. Ayan, okay lang yan. Yan. Lagay mo lang chains. Usually cellulose chain yan. No? Okay, it's compact and the chains of cellulose are tightly packed and close together, not allowing water inside. Hindi naman, not allowing totally, pero very, very few water molecules can go inside, no? So, that's correct. As a result, the hydroxyl groups on the potential surface of the chains are in contact with other cellulose and not water. Correct. Nakuha mo yung intra and intermolecular hydrogen bonding ng cellulose fibers or cellulose chains. No? So, this is correct. Actually, nakuha mo na yung sagot. Yun pala. 2 points na yan sa akin. This means they hydrogen bond within themselves. Yun yung intramolecular hydrogen bonding. Yun yung term lang natin ha. Ayusin natin yung term dito. Cellulose chain. Ang term dito talaga ay intramolecular hydrogen bonding. Sige. Sulat mo to, Josh. Kasi magandang ayan, dito. Ayan. Para may mga words po to make the essay longer. Yan ang meaning ng intramolecular hydrogen bonding. Pinahaba mo yung words lang. So, you have intramolecular hydrogen bonding and the only contact, hence low exposed surface area, correct, to water are the very ends of the cellulose fibers. That's true. However, Josh, yung mga cellulose fibers mo, radially naman, meron pa rin mga OH. Kasi imaginein mo parang ganyan yan sila eh. Parang PVC pipe. Opo, sa pinaka-surface siguro po meron pa rin. May mga OH yan, pero
hindi enough yon for water to dissolve Kung iyan na po, cellulose. ibe-blender po siya. Kasi siguro sa haba po ng cellulose, kaya na po siya Okay, i-blend. wait. Mamaya ko yan i-story kasi yun yung inaaral ko nga, no? Wow! So, Ano pa, wow. Yun ko yung shish. since affinity of Wow. cellulose is high, very good, intramolecular hydrogen bonding, and affinity of cellulose to water is relatively low, very little contact surface area with water, then cellulose would rather be with itself than with water. This would mean it is not soluble in water. Anong tawag mo dito? Yung sa cellulose would rather be with itself than with water. I Anong ano forgot. yan? Yung Anong ano po, interaction yung yan? para sa mercury po, may term po siyang Oh. specific eh. Pero specifically, anong tawag natin sa interaction na ganyan? Mm. Ayaw mo sa tubig eh. So Hydrophobic, therefore, hydrophobic. correct. O, tingnan mo, dinefine mo yung hydrophobic. May hydrophobic interaction. The overall hydrophobic interaction for cellulose is also high. Lagyan mo yan ng note, hydrophobic interaction. Kasi tandaan mo, naka-chain pa rin yan. Imaginein mo, di ba, ang glucose ay naka-ring. And majority of them, alkane yan. Alkanish pa rin. Di ba, ang alkane natin, highly insoluble in water. So the chain itself ay may hydrophobic interaction. Correct. Hydrophobic intermolecular forces, no? This would mean, okay, in comparison, starch has more, ito, starch naman ito eh. More gap, which means more soluble. In contrast, cellulose has no gaps. That's not true. May gaps ang cellulose. Ito yung sinabi ko sa iyo kanina sa taas, no? Na meron siyang amorphous region, ito. Meron po. You have the crystalline region. This is not true, no? So very little surface area. So in fact, may surface area, Josh, like what I've mentioned, no? Opo. Imagine mo parang PVC pipe yung cellulose. Siguro Meron yung naman. it must end po somewhere. Tapos siguro there is one, at least there is yung sa pinaka-surface, the cellulose fiber is at least fully exposed. Yeah, may mga fully exposed yan. Nagkakaroon ng reaction ng cellulose, Josh. Yan yung ginagawa ko dun sa aking thesis, no, nung sa masters. It's not as soluble as individual fibers would be. So this is correct. I'll give 2 points for this. Even though medyo mahaba yung sagot mo, wala yung mga keywords, pero 2 points minus 0.25 kasi hindi ko matanggap yung dalawang OH sa carbon. Hindi dapat po para bumaba po lalo, para maging 1 point. Ayun po. HG, OG. I'll give you 1.75 for this. 1.75 over 2. This is good, ah. Ayan, babalik lang ako dito. Very quick lang. Sa susunod naman, Josh, i-discuss natin to kapag nasa biochem tayo. Pagbalik natin dito, Josh, ayan, di ba? Meron kang crystalline tsaka amorphous, right? Dun sa cellulose mo. Di ba yung amorphous mo, amorphous siya, mas mabilis siya mabali. Pag gumamit ka ng acid dyan, mapuputol mo yan. So ano na lang ang may iwan? Yung ano po, yung crystalline. Yun ang tinatawag na cellulose nanocrystals or nanocellulose. Nanocrystalline cellulose. Yan yung inaaral ko. Nanomaterial yan. Kasi nasa nano range yan eh. Ngayon, iba-ibang sources, iba-iba yung size, yung length ng crystalline region mo. Really nice yan. Parang doon mo maano na yung biosynthesis ng cellulose, iba-iba yung rate niya sa iba-ibang organisms. At ang cellulose ay hindi lang makikita sa plants. In fact, makikita rin to sa animals, tunicates. Ang tunicates ay nagpo-produce ng cellulose. Wow. Okay. And meron po silang ano, fungi. may reason po Pang siya. ano nila, pang harden ng exoskeleton, part ng exoskeleton nila. Okay. So, ang galing nga ng evolution eh. Magaling ang evolution ng mga animals and plants. And fungi. Some fungi can also produce. Parang may woody na mga fungus. Mm. Nag-form sila ng basket po, something mo. May yung mga woody type, hindi ako sure kasi dito kasi hindi naman ako taxonomist. So, yung mga parang woody type na fungi, yun, kaya nila mag-produce din ng cellulose. So, hindi exclusive ang cellulose synthesis, biosynthesis sa plants. In fact, may cellulose ka sa animals, very few. Meron ka ding cellulose sa fungi, and meron ka ring cellulose production sa predecessor ng plants. Ano yung predecessor ng plants? Yung ano po, yung bacteria siguro po, yung mga ano mo. Uy, hindi kagad bacteria. Ano ba?
Mga Algae. okay, algae meron. They are not true plants, but they are the predecessors ng plants, no? So, ayan. So, quick ano yun, quick na introduction. Yan ang inaaral ko, Josh. Actually, ako ay natapos ko na yung algal cellulose. So, tinatry ko ngayon yung mga galing sa plants and then sa bacteria. Meron din tayong bacterial cellulose. Yung nata de coco, Josh, that's actually pure Yun nga po. cellulose. Yun nga po. Sasabihin ko nga po, meron akong alam ko po na it's a mat. Ay, mat po na. Yung pala po, Mm-mm. bacterial mats. Yeah, correct. Yung bacterial mat, it's bacterial cellulose. Galing, no? So, ang galing nun, pag iniisip mo yung evolution pattern na, okay, kahit pala bacteria, kaya niya mag-produce ng Oo, cellulose. yun ano yun? Natindi ko ako. Oh, pero naging edible siya, no, Mel? Yes, sir. Yun pa yung issue, no? So, edible siya. Pero sir, alam mo sir, kasi kung intindihin mo, mababa ang nutritional value niya. Oo, kasi fiber lang pala siya. Yes, sir. Technically, hindi natin siya kayang kainin. Ano siya, fungal ba? Fungal? Bacterial, sir. Ang Bacteria? nata de coco. Mm-mm. Sana. Kasi imaginein mo, sir, hindi ko nga alam kung ano yung gap sa atin. Ang bacterial cellulose, nata de coco, ay, if I'm not mistaken, sir, historically, nag-originate sa atin. Mm, Pero ngayon, ang mas malakas na producer ng nata de coco, if I'm not mistaken po, Indonesia at saka Malaysia. tsaka Opo, dito po galing kasi from ano po yan, from Nata de Coconut. Pilipino. pero nauna yata yung nata de pinya eh. From ano pa, pero Filipino po yan. Yung talagang, Hindi ko lang po sure yung nata de pinya. Ay, Pero ayun po yung sa industry ng nata de coco. Ang alam ko po talaga, nag-originate talaga siya sa Pinas. Tapos, na-copy yung industry ng Indonesia at Malaysia kasi marami din silang mga ano puno po, ng buko. tsaka na-import po ng Dutch. Na nalamit po nila. Tapos ayun, ang nangyari is sila yung mas malaki ang production. So I don't know kung anong nangyari sa atin. May gap talaga sa alam mo yun sir, may technology na tayo pero hindi siya na-market ng kaya maayos. nga, possible. Kaya nga yun, So for number 3, we have some of the molecules listed here have a chirality center. Some do not. So yun lang yung clue mo. Write three-dimensional formulas or structures rather for both enantiomers of those molecules that do have a chirality center. Yung hindi po, Locate the stereogenic center. hindi ko na po Wag mo, wag mo munang inename Ang kailangan lang natin dito is identify which of the following molecules are chiral or achiral Pero I siya. think yata po, in-name yata mo. Ha? Ano po na? Inename siya sa latter ano. Kaya wag mo munang 8 po iname. na. 8 po na. Yung question na kailangan po siya i-name. Wait, check ko. Item 3. Number 4. Tsaka 8 yata mo. Yeah, number 8. Oh. Okay. Wag mo muna siyang iname. Hayaan lang muna natin. So, ngayon, isa-isahin lang natin. So, letter A, letter B, letter C. So, since ano na rin tayo, we're running out of time, no? Meron pa tayong 20 minutes approximately. We can have A to D Speedrun po. or A to E. Sige. Speedrun. A to E muna. Sige, try mo. Yan. Pwede po pa i-paste. Dito ka, number 3. Dito na. Ayan. Lalagyan ko ditong 3 ha. 3. And then, red, tapos, I'll make it 36. Yan. O, go. 3A. So, anuhin mo kung yung 3A. Chiral ba siya or achiral? So, hanggang A to E ha, Josh ha. So, I'll give you 5 minutes siguro para at least we can check your answer. If we still have time, we can proceed to other items. May mo. 2 fluoropropane.
Sulfapropane. Mhm. 2 sulfapropane. Okay. This is not chiral. Sulko po muna siguro lahat. Hindi, kapag may nakita ka ng chiral, you draw na their enantiomers. So, sulat mo muna kung achiral, chiral, per letter. Yan po. Ay, hindi. Wait lang po. Loko pala to. Methylbutane. Ninuloko niya po ako ah. Aha. Please draw their structures na ha, using the wedge broken line. For those molecules na may At ang chiral po na. yes, yes. Is it necessary mo? Kasi hindi naman siguro necessary po dito sa mismo ito this problem po. Saan po yung ano? Saan po ba yung ano? Okay, how about letter D? Mm,
Letter D. Methyl 1-butanol? Uh, this is rather suspicious. Medyo suspicious po ta. Ano kasi ano, 2-methyl 1-butanol. So, two, huh? 1-butanol. I think that is just ano, yung tuloy-tuloy na chain. Hindi, isa pa. Ay, 2-methyl. Good question. Oh, yun. So, yung 1. Ah, nandito yung 1. So, 1, yes, 1, 2. So, this is chiral. Are you sure, Kyral? Just continue lang, Josh, ha? We still have time pa naman. Pwede mo na siyang, from letter E, continue mo na siya hanggang, anong letter ba ito? Hanggang letter K. Hindi pala K lang yan. Hanggang M. K is albuterol, letter L is chloramphenicol. Wala to man show. May lang ba? Isip muna ako ng way na paano kaya ipapakita. Siguro ganito. Go ahead lang. Kasi parang wala naman siyang mirror image na meaningful.
Butene? Yes. Okay. So, hindi siya, ano ba, hindi po siya, it's not a typo. Um, no. Theoretically a chiral. Kasi wala siyang sp3. Or is it? Mm-hmm. No. I hope this is correct. I don't know kung tama ba siya. Uh, 2-bromopentane. Ay, wala. That's just ah, 'expert. Okay, so 3-methylpentane. Oh, I don't think that's enough. Chiral. A chiral. As suspected. Mm-hmm. 3-methylhexane. Chiral. Methyl 2 pentene. Pentene? Okay. HI. 2-methyl 2 pentene. So 1, 2, 2 pentene. So 2 dito, 2 nga. 2 pentene. Okay, this should be it. I don't think.
Wala siya, siguro. I think. Saan ba? Ito kaya? Mm, no. Hard, soft, I don't know. Yes, okay, wala. Kasi talagang kahit na meron, it was kind of, J, JKLM, and okay, sadly. Mhm. J, 1-chloro 2-methylbutane. 2-methylbutane, 1-chloro 2-methylbutane. So that's or is it? Yes, I think this is fine. Chiral here. Okay. Oh no, ito na yung mga mahirap. Okay, so butyrol. Okay, alam ko po to. So, meron ba? Ay, wala yata. Hmm, okay, so obviously yung nasa loob. Wait, palikod siya. Tapos palikod. Hindi siya straight chain na. So, pag ganun, lumakod na siya. Huh? Tapos, ulit. Okay.
Parang pangit na. So bad. Ah, let's say, wait, sige na to. Ah, mali. Okay. Tapos, simple. So, palitan natin si oxygen. OH. Tapos na now I can say siguro palikod. And H, return to plane, facing in plane, facing to the viewer, facing in plane, outwards. Okay, this should be good. Unfortunately, this one is CH2, so it's not chiral, and then this one is not carbon. Ito, chiral. Why would someone do this to me? Mm, okay. L, Y. Uh, floor and pen.
Not this, not this, not this, not possibly this. There are definitely two. There must be two. It must be this one and this one. Okay, so ano kaya ito na? One, Okay, ano, mukhang tapos ka na. last walk. Yung ano, M. Ah, yeah, you still have N. One, two, three, 4, 4.6. 6. Okay. I'm pretty sure there's a carbon here that's a stereogenic center kasi hindi siya symmetrical. This one. Ano? This one. Ah, wait, all of them? Oh, what a shame. All of them are stereogenic centers. Shish. Wala. One, two, three, 4. Okay, ayan, stop ka muna dyan. We'll check first the A to E. And then I'll leave you with letter M lang as your, ano, you can continue that after this, ha? Okay? Tama. So, yan, check natin. Letter A. So, for letter A, that's 2-fluoropropane. So, check ko muna kung tama yung drawing mo. 2-fluoropropane. So, is this one chiral, achiral? This is a chiral. Check. 1 point. Yan, 1 point tayo dito. Letter B. So, letter B is 2-methyl-butane. Akala ko mamamali ka dito. 1, 2, methyl, 3, 4, correct?
So, ang 2-methylbutane is achiral. So, muntik na kanina to, Josh, no? So, remember, Josh, para maging stereogenic center or stereocenter, your carbon must be bonded into 4 different groups, no? Or 4 different substituents. For letter C, we have 3-chlorobutane. So, for 3-chloro, 2-chlorobutane. So, I'll have 1, 2, 3, 4. That's butane. Very good. And then I'll have 2 chlorine at carbon 2. So that's correct. So letter C is chiral, correct. And then meron kang enantiomers, pair of enantiomers, that's correct. So I'll give you 2 points here. So ayan. So far correct ka. Letter D. 2-methyl 1-butanol. So 1, 2, 3, 4, correct. So ito yung 1-butanol. Then 2-methyl, very good. Okay, nasa harapan C, nasa likod. Okay, correct. So, letter D, this 2-methyl 1-butanol, it's also chiral. Very good. And then, finally, letter E. So, for letter E, that's trans-2-butene. Very good, no? Trans-2-butene is an achiral molecule, no? So, pero, ano to? Yung trans-2-butene, Josh? Stereoisomer din ba siya? No. Hindi siya stereoisomer, ang trans-2-butene. Pero di ba may cis ka? That's a diastereomer po. Yeah, diastereomer. So, stereoisomer siya. Kasi ang stereoisomer ay type ng ano. Pero achiral po. Yeah. Diastereomer siya. Yun naman yung sinasabi ko din na may mga stereoisomers naman na they're not automatically chiral molecules. So letter E, this is correct. So I'll give you 1 point here. So far, so good. So yung A to E mo, correct na yan. So I'll check, no? So baka ang next meeting natin, Josh, ay Friday. I'll try to meet you sa Friday. Same time, we'll have 2 to 4. And then Saturday, no? Sige So po. 11 to 1. So i-message na lang kita or update kita dun sa schedule ko, no? Because I'm still finishing some tasks, no, sa aking work. Pero hopefully I can meet you on Friday. So most probably Friday yan. Okay? Opo. So with that, yeah. You continue letter M because I think you have a problem here. Dahil based on your answer, current answer, 4 stereocenters yung meron ka. If that is really 4, no? So, yun yung tanong ko dyan. And you need to draw the 4 the stereoisomers. Okay? Okay, with that, good luck, Josh, no? I'll see you next meeting. Baka sa Friday. Okay po. Thank you Thank po. you so much. Thank you Hey. po. Thank you po. Bye-bye po.